What do you think of our new white kitchen? Malakas ang sardinas naman sa'yo. Excited. Iba lang natin yung pinakita ko. Chicken! Good morning! Good morning sa ating lahat. Katatapos lang natin or katatapos ko lang gawin ang ating bed sheets at nakapag-exercise. So, medyo productive. Yun nga lang, dito lang ako sa kwarto. Kasi may ginagawa pa nga sa labas. Pero, while I'm here, pakita ko din sa inyo. Or di ko lang, baka ganito din kayo sorry na agad nakikita nyo ba yung mga tupiin dyan? Yes, magtutupi din tayo. Pero yan, bago ako maligo, pakita ko sa inyo paano ako magpunda. Nuro ito ng aking kuya. So, yan. Laging nakabaliktad siya. Nakaganyan. Tapos, kinukuha ko yung dulo. Then, kunin nyo din yung dulo ng inyong unan. Tapos, yan. Pasok nyo lang. Medyo mataba lang itong unan na to. Pero kung lalo na pag manipis, yun yung pinakamabilis na pagpupunda. So usually pag naglalaba ako, nakabaliktad talaga yan. Pati pag itutupi ko, yung ating pillowcase. Yan. Pero pag ganito, pag si Ron, yung nagtupi, ayan, hindi na nakabaliktad. So yung usual pa rin. For me kasi mas matagal siya. Yan yung unan. Ipasok natin sa ating pillowcase. O siguro kasi nasanay lang ako na ganun, nakabaliktad. Una. Dito nangangapa ako. Kailangan yung dulo nasa dulo din na. Yung dulo ng una nasa dulo din ng pillowcase. So, ayan. Yan. Tapos na. So, yung bed sheets namin, usually talaga, every week, kailangan palitan. Kasi nga ang aking pagbumuka ay, ewan ko, hindi naman ako maarte, pero yung mukha ko maarte. Ang dami nagtitrigger dyan. So, laging pinapalitan. Pero in case, kunyari maulan, ganyan, at least yung pillowcase, every week kong pinapalitan. Tapos yung doner cover, every 1 to 2 months naman. Kasi may kumot naman siya inside. Tapos ito, ilalagay ko pa pala itong winter blanket. Napaka-effective nito. Bukod dun sa electric blanket na nasa ilalim ng kama. Or, ano ba tawag dun? Bed heater? Pag winter, meron din ito. So, parang tatlo yung kumot. Yung kumot na manipis, tapos yung doner, tsaka itong apakabigat. Pero guys, ano lang to, nilalaba ko lang to pag natapos na yung winter. Dahil super bigat niya. Yan. Bago na ang ating bedsheets, masarap nang matulog ulit. Ngayon naman, tayo ay magsasampay ulit. Good morning po. Nakapajama po ako buong araw. Pajama siya, guys. Inubo yan. Nagising kami mga 4 AM kanina. Kasi kala ni Ron nasusuka. Tapos nanginginig. So, nakaka-worry. Pero yun, pagkabalot ko sa kanya ng kumot, kasi usually nasanay na kami na aalis siya sa kumot. Kasi, naiinitan siya. So, akala namin normal lang yun. Pero, ayun. Nanginginig siya. So, pagkakumot ko, tas niyakap, nawala naman. Tapos ngayon, hindi na siya inuubo. Pero para sure, ko siya. Kala ko nga tuloy-tuloy eh.
mapapavet talaga tayo. Pero, ayun, wala naman. And, ayan, nakakalakad-lakad na tayo dito. Ang ganda din ng pinalabas country kitchen, parang ganun. At modern din naman. So, yan. Natupad na ang ating white kitchen. Ayan. Natupad na. Excited much si Ron. So, pagkatapos ko maligo, ayan, naka-arrange na. Hindi pa ako masyadong sure sa mga lapagan na to. Kung naalala niyo sa Gold Coast pa tong mga to. Ano kasi siya para hindi mabasa din itong, naman tawag dito, countertop. And, pag mainit, maganda din siyang lapagan ng kaserola, ganyan. Pero, ayan, dahil wala pa kami ilalapag, nasa ilalim lang siya nito. For now, ganyan ang itsura niya. And, I'm so happy. Liwanag na ang buhay dito. Ayan, yan pa yung i-repair. Diyan yung pinagmulan ng lumang kitchen. Pero on this side, ayan, dito na ang ating bagong kitchen. Andyan na yung excited much. Hi guys, what do you think of our new white kitchen? It's all complete. Just got to do the floor now, and it's all booked in and Max project. Ayan, medyo malinaw naman pagkakasabi niya. Hindi ko nasa subtitle. Pero yun, he's happy. We just need to organize kasi nandito sa labas ng kitchen yung ating chest freezer. So, ilalagay natin yan dun katabi ng ating fridge. Magluto tayo. Ay, hindi pala nakikita. Sorry. Of course, pang malakasang sardinas na may sayote. Ayan. Lalagyan natin to ng ano. Ano ba to? Ramen noodle. Wala tayong udon. So, yeah. So, ito muna, gisa-gisa lang. And dito pa rin tayo magluluto sa labas. Kasi sabi ni Tyler Guy, hindi siya allowed na mabasa at least 24 hours. So, gawin natin 48 hours bago natin gamitin yung kitchen. Mahirap na ba? Biglang lumambot or mabasa yung mga pandikit ba? Yung kung anong tawag doon. Pero para sure, dito na tayo magluluto. Magto 2 weeks na tayong, or 2 weeks na tayong wala masyadong gulay. So, gulay tayo ngayon kahit sayote lang. Ay, kuha din pala ako ng sibuyas at bawang. Tapos, magigisa na tayo. Ganun lang. Nakanda pa, ito yung gagawin ko sanang, pero sige, ito na lang yung plato natin. Kasi sabi ko, disposable para matapon. Ayan, yung cooked with rice with pork bulgogi sauce. Ano siya, Korean. So, meron na siyang ganito. Ito yung ulam. Meron din siyang microwavable na kanin. Yung mga kanin na ubos na. Yung bagong lipat kasi kami dito, hindi ko pa makita nasan yung rice cooker. So, ayun, ito yung kinain ko yung mga kanin. So, marami pang ganito. Parang 3 pa yung mga ganitong nakapa. So, ito ang gagawin nating plato. Masarap to, guys. Pork bulgogi sauce. Ito, CJ Foods. Yung kanyang brand. So, yun. Tinago ko pa rin yung mga Pero ngayon na may bago na tayong kitchen. Medyo titiisin ko lang hindi as much as possible. Magtago ng mga ganyan. Kasi natatambak lang. Tapos dadami ng dadami. Nakasanayan kasi namin yung growing up. Wala naman din masama doon kasi magagamit. Pero na-realize ko, 2 lang kami or ngayon 3 kami kasi nandito si Mother Hen. Not enough people pa rin na kailangan namin mag-imbak ng mga ganyan. So, hindi na tayo masyado mag-iimbak na. Kasi meron pa tayo, ngayon ko lang din na-realize, meron pa tayong 3 boxes, moving boxes, na nasa 3rd bedroom. Nasa guest bedroom. Hindi na namin yun in-unpack simula lumipat dito kasi alam namin i-renovate yung kitchen. So, at na-survive namin ang ilang buwan na kami dito? 7 months. 7 months na tayo dito, guys, sa probinsya. At hindi ko nagamit yung mga nandun. So, hindi ko talaga sure kung
Importante ba yung mga yun o magiging kalat lang ba sila sa ating kitchen? We'll see. Kung hindi, baka i-donate na yung mga yun. Kung ano man nandun, feeling ko mga ano lang yun. Anik-anik. Pero, yeah. Mamaya, kung may time pa tayo, gawin ko na yun. Or, kung hindi, bukas. Gawin. Sige, kuha lang ako ng sibuyas at bawang. Okay lang kayo dyan, guys. Sana naririnig niyo ako. Ano pangalan sa'yo dito din? Chocos. Ha? Chocos. Sayote. Chocos ang tawag dito. Ayan, lang. Sibuyas, kamatis. Ayan, ganyan muna ang ating CCTV view. Ito tayo. Sarap magluto dito sa labas. Parang nakakamping. Chocos. Yan ang pronunciation. Chocos. Sayote. Latin. Sayote. Ito ang ating sardinas. Ayan. Sa Woolies natin to nabili. Meron din ito sa Coles. Iba lang yung brand. Pero parehas silang masarap. Ilagay mo na sa baw. Sabaw lang. Tapos ito. Si Mother Hen ang head chef to be instruct. Sabaw daw muna ng sardinas para hindi madurog ang mga fish. Yan. Kasi luto na daw yun eh. Nakalimutan ko pag apoy talaga, mabilis talaga makaluto. Yan. Tapos, lagay ko na yung sayote. Oo. Natin yung pinakita kong ramen noodle. Tsaka sabaw. Kain tayo guys. Bago mamasush. Kain tayo. Ito na siya. O, luto na. Nilagay ko siya dito. Ayan. Sarap. With sabaw. Nisip po nga namin ihalo to kaso ang dami ng laman. Lagyan mo pa. Itong bulgogi. Ay, may sili pala ito. Yan maanghang. Ano to pork bulgogi. Kumain na guys kung makikita niyo may nakasilip sa pinto. Si Doza. Kumain na yan. Ganyan yung itsura niya. Medyo hindi siya appetizing itsura pero masarap naman. Ganyan eh. Ay, ganyan palang kulay. Akala kong red. Uy, manghang. Baka manghang. Hindi naman ha. Akala ko kulay red siya na parang kimchi. Adobo Ah, na maraming gulay. Ganun. Pang-ulam din. matamis-tamis na ano. Sarap nito. Tagal natin din na ganito. Sayote na may Di pa tayo na ganito, no? Sayote na may sardinas. Dati sa Pinas, ito ang usual ulam. Sardinas na may sayote. O kaya kamyas. Masarap din yun. Oo, yes. Na may sardinas. Pag marami kayong, Hindi matabang. tama lang sa Lagyan nyo akin. yun o para lumasa. Tama lang. Pag maraming pamilya, marami kayong membro sa pamilya. Ito ang maganda, pang maramihan. Matipid. Masarap pa. Kaya yan, hinahanap ko na. Dito kami pinalaki. Masustansya din kasi ang sardinas. Ang mga isda.
tayo. Andito tayo ngayon sa third bedroom or guest room. Medyo magulo yung boxes dyan kasi nagkalkal kami kanina. Pero wala na kasi akong soothing serum. So, titignan ko ang ating mga leftover from the Philippines bago tayo mag-isip kung o-order tayo. And ito pa yung mga hindi namin na-unpack. Ito naman, luggage to ni Mother Hen. Puno ito ng goodies. Yan. Puno siya ng goodies. Goodies from Pinas. Sana meron pa para hindi na tayo bibili. Tada! Punong-puno. Hindi ko pa yung paano ko. Jollibee Chucho. Ayan. Tingnan natin. Parang wala. Puro pang buhok. Conditioner. Ganun. Kita ba? Hindi ko alam kung nakakita pero ayan siya. At ang bang-bang. Meron tayong soothing dito pero tinted. Wala. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ito ang ating mga leftover from the Philippines. Ito yung sinasabi kong baka naman new moon. Ayan. Ashwagandha. Hindi ko to iniinom regularly pag kailangan ko lang. Kaya apaka-effective niya naman. Lalo na yung nag-work pa ako. Yan ang iniinom ko Monday to Friday. Ayan. Dito naman ayan, puro ganyan ang ating mga conditioner sa buhok. So, mostly pang buhok lang to kasi hindi ko hiyang yung mga conditioner dito. Wala tayong skincare. Yan guys. Good evening po. Sino yan, Bob? Yan. Tanggalin na po natin na ang tape na po. Ayan, tapos na si Kuya dito sa tile. So, tada! Ayan, natanggal na natin. Medyo may mga puti-puti lang galing sa tiler. Pero madali lang naman tanggalin. Ngayon naman, itry natin. Sinimulan na ni Mayor lagyan ng mga extra dito. Ito yung ginamit kagabi sa pizza. Ngayon naman, try natin mag-air fry. Ayan. Siguro para walang pumuntang dumi-dumi. Siguro, gamitin ko ito. Yung pinakailalim para sumahod ng mga crust. Lagyan tayo nitong, of course, ang favorite, chicken. Mag-add din tayo ng konting fish kung sinong gustong kumain ng isda. Ayan. Tapos, try natin mag-boil ng mga kagulayan. Yan ang ganyan ng ating setup. Tapos mamaya, daragdagan ko na lang na French fries. Dito naman, tayo ay yan, para masanay din tayo. So, ayan, may kusa na palang 220 dyan. Kung pwede rin namang i-adjust dito. Parang gusto kong lang. Ayan. 200. Fail yung fish, guys. Yung basa. Ayan, fail sa air fry sa oven. Kasi, ngayon, at least ngayon, alam na natin dapat yung may breading lang pala. Yung sa air fry.
Ayan, dumikit. Ito, yung likod niya medyo lang. Pero ito, hindi ko talaga siya matanggal. At baka masunog. Pero, at least luto. Masarap pa rin. Yan, luto na ang ating dinner. Ayan lang natin ang chicken. Then, tapos na. Ayan na ang ating pa-dinner. Tawagin ko na lang si Mother Hen. Tapos, mukha siyang maliit, pero malaki. Yan ang ating chicken. Ang na-fail na fish, pero kinain na ni Ron yung iba dyan. Tapos, mabilisang mais, broccoli, tsaka peas. Yan. Sarap to ba? Yung peas. Yan, luto na lahat. Kain! Time check mga besh. Yan. Kita ba? Ayan, 7:35. Pero feels like 10 p.m. na. Ganon. Kasi malamig ngayon. Bukas, 4 degrees daw in the morning. So, good luck. Katatapos ko lang i-patch ang mga active volcanoes sa aking mukha. At nag-hot chocolate lang ako. And yeah, yun ang ating day 14. And yeah, sa day 14 ng ating daily vlog ay tapos na ang parang 90% ng kitchen. Kasi sahig naman na lang yung hinihintay. So yun, happy lang kami dahil nga sa tagal ng delay, ilang buwan yung delay. Pero it's not the builder's fault naman. Yun, nagkataon din kasi yung nagpa-reserve na kami or nagbayad ng down payment. Yun din yung nagkaroon ng conflict yung sa Iran. Something like that. Sa Middle East. Kaya yung mga shipment dahil ng materials ay may delay din. Pero he's very genuine. Pumunta talaga siya dito in person para mag-apologize sa delay. So yun. If you're around the northern New South Wales, I think sinaservice niya hanggang Tweed Heads, New South Wales. Ilalagay ko na lang sa description box ang kanyang contact number tsaka website. Ayun, Aligned Cabinetry. Yun yung kanyang name ng kanyang business. Tapos siya na rin nag-organize lahat ng electrician, ng plumber, ng tiler. So, yan. Stress-free naman once na nag-start na. And yeah, as usual, tulog na dun si Dozer. And nag-request lang si Mayor na pwede ba daw bilisan ko or tapusin ko ng maaga ang aking vlog. Kasi MasterChef. So, manood daw kami ng MasterChef. Parang nasa top 9 na lang sila. Kaya excited siya. So, yun. Manonood na kami, guys. And uubusin ko lang tong hot chocolate. At by the way, ang daldal ko, pero singit ko lang. Itong winter na to, hindi siya ganun kalamig. Itong first winter namin dito. So, parang na-enjoy ko lang magsuot ng mga ganito, mahabang pajama. Tapos yung mascot, yung tawag ko, yung hoodie na pang winter. Nakalimutan ko na yung brand niya. Pero napaka-comfortable niya. So, yun. Na-enjoy ko magsuot ng mga makakapal na ganyan. Tapos, hindi namin ginagamit yung aircon, yung heater function ng aircon. Talagang yung heater lang ng kama. Actually, minsan, super init. Hindi ko na in-on yung sa side coat. Tapos yun, pwede na. Pero yun. Kasi alam ko parang may El Nino this year na mangyayari sa Australia. Yun yung sabi sa mga balita. Pero si Mother Hen, dahil first experience niya ng winter to. So, bihira siya lumabas ng kwarto kasi nandun yung heater niya. Pero pag umaga, pag maaraw, ayan, gustong-gusto niya, nagbibilad siya sa araw. So, ganun ang ganap ni Mother Hen. Pero yan, hopefully soon. Sabi kasi
the rest of this week uulan, pero hopefully soon gumanda-ganda yung panahon para naman mapasyal-pasyal din natin si Mother at pakita ko din sa inyo yung mga iba pang tanawin malapit sa amin. So, yun lang guys. I hope nagustuhan nyo ang ating video or ang ating vlog today, which is ang ating day 14 daily vlog. So, kung nag-enjoy kayo, please hit like, subscribe na rin kung di pa nakapag-subscribe, and I'll see you bukas. Good night!